Mga pamangkin, mga kapitbahay sa fandom, magsitahimik kayo ha? Dahil pag-uusapan natin ngayon ang walang makakatalo, walang kapantay at walang katulad ang mga hari ng P-pop, SB19. Sila ang ating mahal na grupo na hindi lang basta-basta sumulpot, kundi pinaghirapan, pinagpawisan at pinagbuhusan ng dugo't luha kadalang trono. Isang grupo na hindi lang sumikat dahil sa hype o aminin, kundi dahil sa sipag, tiyaga at world-class talent. Ito na, itaas ang inyong imaginary corona dahil ito na ang hari ng musical masterpieces, Pablo. Si Pablo ang utak sa kanilang legendary songs. Mula lyrics hanggang production, ay nako, grabe ang dedication niya sa craft. Kaya naman, walang kupas ang quality ng music nila. Hindi pa po kami iisipin mo yung timbre ng bawat isa, yung pagkakasunod-sunod. Kasi siya rin po yung nagbibigay ng parts namin sa kanta. Parang yung 6 na kanta yung ginagawa mo, yung instruments na ilalagay. Parang nakaka-amaze siya na paano mo naiisip yun ng sabay-sabay, paano mo nai-imagine yun. Kumbaga, talagang mafe-feel mo yung hirap and yung parang kung gaano niya kagustong gawin or mabuo yung naiisip niya. So ayun po, talagang nakaka-amaze. And hindi lang siya bossing, bilang leader, siya rin ang inspirasyon ng grupo. Isang tunay na haring may puso. Tsaka hindi po for himself. Kumbaga para sa group talaga yung ano niya. Kaya po parang doble ano po yun. Iba talaga. Ibang kalibre. Abang ang ibang artist, kailangan ng buong team para mag-compose, mag-produce at mag-arrange ng isang kanta. Si Pablo, solo flight. Siya na lahat. Siya lang niya tinapos ang buong EP. Oh, pak! Galing ano? Kay Pablo, hindi pwede ang salita, okay na yan. Hindi lang dapat okay, dapat world class. Lampatin ang pagiging perfectionist. Siyempre pa, sino bang makakalimot ng kanyang iconic line? It's okay to make mistakes, but don't. Do good today. Si Pablo, hindi lang basta-basta kantang ginagawa niyan, ha? Habang ang ibang group, puro generic love songs ang team. Si Pablo, nako, walang takot sumulat ng deep, thought-provoking. Oh, ayan si Pablo. Tapos, yung ibang member sasabihin, hindi sila kings. Abay, pumunta tayo rin at nang mahagupin na sintro. Joke. Kiss tayo. Siyempre, hindi lang utak ang puhunan ni Pablo. Yung boses. Dang kalibre ng boses ni Pablo, may pang ballad, may pang-rap, may pang-iyak, at meron ding hyperventilate sa kilig. Minsan, angelic, minsan may kikil, pero laging may pamatay factor. Paano may nanginginig, laman lang nagtangkang kumilala sa aking tinig, halos mapatulan lang ako ng litid. You want another one? So this one's go straight up, let's go. Yeah. Oh, teka lang, boses pa lang ni Ken, nanginginig na kayo. Oh, bago kayo lumamos ang Pansit Canton, pag-usapan muna natin ang nag-iisang Ken Suso na parang 5-in-1 coffee o merong mang 5-in-1. Aba, may tamang timpla ng lahat Ang hari ng dark aesthetic, ang bias wrecker ng buong barangay, at ang lalaking kahit hindi magsalita, makalaglag ng panga. Siya, si Ken Suso. Si Ken, hindi lang basta performer. Isang total package. Oo na, paulit-ulit si ante, lagi na lang total package. Sa boses pa lang, ramdam mo agad yung lalim na parang may kaharian sa loob na lalamunan niya. Ha? Grabe ano, ang lalim, ang lamig. Giniginaw pa ba, Eme?
Ay naku, parang hinugot sa kaluluwa mo ang boses. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit halos mabingi sa sigawan tuwing may solo concert siya. Kaya naman, kayong mga pamangking kong mahihina ang resistensya dyan, maganda kayo. Kasi pag pinanood nyo si Ken, baka ma-hospital kayo sa overexposure sa kagwapuhan, talent at swag. O teka, bago kayo mawala ng ulirap sa kagwapuhan at kakisigan ni Ken, bigyan ko muna kayo ng Ken Suson 101. Para di na kayo magtaka kung bakit ang daming 80 na biglang nagkaka-high blood pressure pag siya ang topic. Aminin, kung fashion ang pag-uusapan, wala tayong laban. Si Ken hindi lang basta nagbibihes, parang may sariling fashion week sa katawan niya. Pwedeng boy next door ngayon, bukas iba na naman ang style niya. Kaya pagdating sa SB19 fashion ranking, aba, di na tayo mag-aaway. Siya na talaga ang hari ng swag. Pagdating sa dancing, ay nakaw, ay wala kayong laban. Si Ken hindi lang basta sumasayaw, parang dumutula sa ere. Effortless ang dating kahit anong genre. Lag-lag pa nga. Hip-hop, contemporary o kahit pang TikTok trend, lahat flawless. Kaya kung may ranking ng best dancer sa P-pop, wag na tayong maglupahan, best. Nasa taas agad si Ken. O ano pa ang susunod? Siyempre, ang visuals. Mga pamangkin ko, ang ibang tao, may golden R, si Ken, susme, golden, 24/7. Walang pangit na ang gulo eh. Walang moment na hindi photogenic. Kahit bagong gising, gwapo. Siyang composer, producer, at musician. Sa dami ng P-pop artist, ilan lang ang kaya magbuo ng kanta mula umpisa hanggang dulo. At si Ken, isa na doon. Isang upo niya lang sa studio, boom, may masterpiece na agad. Eh yung iba, struggle pa sa voice memo. Pero siya, nakakabuo ng hit song habang nagkakapilang. O, ayan si Ken. Kaya naman kung may P-pop royalty na hindi lang singer at dancer, kundi totoong artist, aba, si Ken Suson na yan. Si Justin ang pag-uusapan, hindi lang cute ang description, pang world class yan. May mga artist na nagpo-focus lang sa isang talent. Pero si Justin, lahat na lang kinuha. Magaling sa singing, dancing, magaling mag-rap. Tapos ang visual, nako, ay parang prinsipe. Director pa yan. Ang aura ni Justin, pang mat ni Idol, pang Disney Prince, at pang crush ng bayan. Lahat na, ikaw na talaga bunso. Eh, talaga naman, sa ngiti ni Justin, ay talaga namang laglag ang inyong panga. Akala nyo, soft boy lang to. Ha? Akala nyo kutis at lista lang ang puhunan? Aba, huwag kayong paloloko sa baby face na yan. Dahil sa likod ng kanyang, hi po, ako po si Justin, ay isang multi-talented genius na kayang gawin ang lahat. Musician? Check. Dancer? Check. Director? Check. Visual? Check na check. Sa boses, huwag kang paninlang sa kanyang pag-cute na smile dahil pag kumanta yan, may angelic yet powerful voice na kaya magpakilig, magpaiyak at magpatayo ng balahibo mo. Sampung mga daliri, kamay mo'y nasa na, pagdilat ko, wala ka na, hawak na iba. Teen ko sumayaw, akala mo chill lang. Pero yung execution ng moves niya, grabe, parang may sariling flow ng hangin. Precise at may effortless swag. Yung tipong kahit simpleng galaw lang, parang napaka-iconic. 6 AM bukas, let's go! Kung akala mo, performer lang siya, aba, surprise! Justin din ang utak sa likod ng maraming SB19 content, music videos, visual concepts, editing, halos lahat. May creative input si Bunso. Habang iba busy sa pagpapapogi, siya busy magplano kung paano maging world class ang SB19. Lakad-lakad lang ulit sa dulo.
Parang naghahanap ng blocking. Parang ganun yung mangyayari. So, Si Justin ang patunay na sa P-pop, hindi lang talent ang labanan. Kailangan may utak, strategy, at puso. Justin is one of the reasons SB19 is not just a boy group. They are unstoppable movement. From today, last week lang namin sinimulan yung project. Bali, kasi nung nakita ko, sabi ko, ano ba mangyayari sa Moonlight? Tapos, ay gusto ko tong kanta na to. So, nag-volunteer ako maging creative director ng music video ng Moonlight. So, nag-conceptualize Hindi lang ako. siya tagasunod ng trend, siya mismo ang gumagawa ng standards. Yung combination ng talent, visuals at utak niya, ibang level. Kaya mga pamangkin, sa mga nagsasabi dyan na si Justin, cute lang. Aba, isabihin niyong, hoy, wag kang ano, si Justin ang total package. Tapos, ang laban. Hoy, total package performer yan. Hindi lang umaawit at sumasayaw, kundi isa rin visual king at creative genius. Humawak yung, Di ba nakanonood siya? Parang gumanon bigla yung kamay niya. So medium shot muna. Off stage nanonood, off stage, tapos close up. Josh, hindi lang basta pogi at swag. Siya yung tipong hindi mo agad makikita ang buong pagkatao sa unang tingin kasi ang lalim. Mysterious? Yes. Charismatic? Absolutely. Talented? Lahat-lahat na. Ang confidence ng isang Josh Collett? Natural. Hindi pilit, hindi scripted. Kahit tahimik siya minsan, ramdam mo agad ang presence niyan. At pag nagsalita, nako ang angas. At may sense ha, hindi siya yung tipong nagpapakit lang sa camera. Yung swag niya may laman. Si Josh ang isa sa dahilan kung bakit hindi mo pwedeng ikahon ang SB19 sa isang genre lang. Kung si Pablo ang utak ng grupo, si Josh naman ang swag at rebel. Di siya yung artist na sumasabay lang sa usong, siya mismo ang trendsetter. Kaya kung may magsasabing pare-pareho lang ang P-pop groups, aba, ipakita mo agad ang isang Josh Collett. Pag si Josh ang sumayaw, para may built-in rhythm sa katawan. Kahit simpleng galaw lang niya, ay parang bigla nagkakaroon ng extra spice yung buong performance eh. Gusto niyo yung mga pakulukol stage. At sana, nakita nyo kung paano ni Josh Collett papihin ang stage dito sa Berlin. Ayun, tapos ang laban. Dating sa kanyang music video, hands-on si Josh. Lang siya gumagawa ng kanta para lang magkaroon ng output. May concept, may artistry, may vision. So, yung mga poses, tsaka yung iba't ibang klaseng way or creativity of shooting the portfolios, para medyo ginawa namin na pwedeng gamitin sa maraming bagay. So, yun lang. Basically, that's it. And other layouts are actually just me. Kung ano lang yung maisip namin on the spot dun sa mga outfit na dinala ko. Rap skills ni Josh, ibang level. Hindi lang basta mabilis mag-rap, may character at feel. Hindi siya yung rapper na parang nagbabasa lang ng lyrics. Ramdam mo yung attitude neng. Mo ba yung feeling na parang sinuntok ka ng beat pero masarap sa tenga? When the plane make it bounce, selling bass by the ounce, get my name in their mouth like it's hard to pronounce. Ilang basta nagra-rap si Josh, kaya rin niyang bumirit at magbigay ng solid vocals. May grit at husay ang boses niyan, kaya pag pinagsama-sama mo ang rap at singing skills niya, nakao ay ibang usapan na yan. Bawat grupo ng SB19 ay nagpapatunay na P-pop is not just about visuals. It's about talent, creativity, at artistry. At si Josh ay isang trendsetter, a risk taker na hindi lang gumagawa ng music kundi nagbibigay ng impact sa buong industriya. Ako, mga pamangkin, pag-usapan natin ang isa sa pinakamakinang na bituin ng SB19, ang poging-pogi, talentado at biriterong walang kapantay.
walang iba kundi si Junard, Stel Ajero, performer na, choreographer pa, tapos idol pa. Pero ang pinaka-importante sa lahat, ang puso ni Stel, lagi nandyan para sa grupo at para sa 18. Stel, kapag kumanta, nako ay para may built-in microphone sa lalamunan. Ang mga paa, parang ahala mo lagi nasa dance floor. At energy na parang hindi nauubos kahit 3 oras na atang kumakanta at sumasayaw. At ang itsura, fresh na fresh, parang laging bagong ligo. Kung sa ibang grupo, may isang designated vocalist, si Stel, pwede ng buong choir. At hindi lang boses ang malakas, pati energy. Pag siya ang nag-umpisa ng kalokohan, wala nang urungan. Diyos ko! Kung boses lang ang pag-uusapan, walang makakalaban kay Stel. May mga singer na magaling lang sa studio, pero pag live na, naku po, Diyos ko dahi, pahinging autotune. Pero si Stel, pwedeng i-mute ang -1. Siya pa rin ang soundtrack ng buhay mo. Naku dahi, ang range ng boses niya, mas mataas pa sa electricity bill mo. Bukod sa power vocal at stage charmer, si Stel ay tunay na pasabog prince. Hindi lang sa high notes, kundi sa energy level. Nakaw ay natural na natural. Isang buong concert na ang tinakbo, pero parang warm-up pa lang sa kanya Kung facial expressions ang pag-uusapan, nakaw ay isang kindatlaan ni Stel. Nawawala na isa tamang landas, ano? Kaya mga pamangkin, mag-ingat. Hindi lang to basta vocal slayage. Ito'y isang Stel domination na wala kang kawala. O ayan, malinaw ha. SB19, ang hari ng P-pop. Period. Walang erase, walang bawian. O teka lang, hindi to debate at hindi din to open forum. Naguguluhan ka? Balik-aral tayo. Sold out ang concerts in minutes. World tours na hindi lang pangarap kundi realidad. Million stream songs kahit walang payola. Endorsement deals left and right na hindi lang pang poster, kundi may billboard pa. Tapos kung talent na pag-uusapan, hoy, ibang level sila. Hindi lang basta kanta at sayaw, kundi may feelings. Passion, iha. Yung tipong kahit di mo naiintindihan yung lyrics, tatamaan ka pa rin. Banana. At ang brotherhood nila, nakaw ay solid. Walang inggitan, walang sapawan. Kasi nga, totoong hari ka. Hindi mo kailangan mang-apak ng iba. Banana. Chicken banana. At sa mga kapwa 18, tandaan, we support with love, hindi sa pambabash. Kaya, let's flex our kings with class. Huwag tayong bumaba sa level ng mga inggitera. There's our friend, SB19!